Ang pagkikita ni Dragon at ni Shanks sa God Valley, ang pag-reveal nitong si Sebek ng kanyang tunay na pangalan, nakabilang sila sa Davy clan at ancestor nila, si Davy Jones. Ang pagsugod ni Figarland Garling sa God Valley para atakihin ang kanyang sariling pamilya para makuha ang kanyang dalawang anak na si Shamrock at si Shanks. At dito na din guys mabibigay ang confirmation na by the next chapter, magsisimula na ang God Valley incident. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakayin natin dito sa ating full chapter spoiler para sa One Piece chapter 1159. Kaya naman siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay Island of Fate. As for the cover page ay makikita nating naka-feature daw sa title page itong si Yamato na pabalik sa Flower Capital. Diretso na tayo agad guys sa pinaka-context ng spoilers na ito. Kinidnap na nga si Shaki at ito nga ang magsisimula ng gulo sa God Valley incident. Tulad ng ginawa nating theories and analysis, I think tama nga yun guys. Si Shaki ang naging isa sa mga factors kung bakit nangyayari ang tournament na yun at kung bakit napasugod doon ang ibang mga malalaking pirata tulad na lamang ni Roger at nitong si Sebek. Again, it was not specified pa here kung paano siya nakidnap, kung sinong kumidnap, pero kung interesado kayo sa theory na yun, ilalagay ko na lang ang link sa comment section. Pagpatuloy natin ang spoilers guys, ayon dito 38 years ago daw, si Garling naman ay bumalik sa loob ng God Valley. Hindi para simulan na agad ang tournament, kung hindi para atakihin ang kanyang sariling asawa. Sa kadahilan ng nagtatalo sila, gustong dalhin ni Figarland Garling ang kanyang dalawang anak na itong si Shanks at si Shamrock sa Marijoa at ipresenta ito sa kanyang master sa itinuturing nilang highest authority na si Imu-sama. Isang bagay na ayaw namang gawin ng kanyang asawa na nakita na natin ang silhouette pero hindi natin nakita ang muka. Pero most likely makikita na natin yon sa chapter na ito. Dahil doon hindi sila nagkasundo at napilitan si Garling na atakihin ang kanyang sariling pamilya. Na nagpapakita lang ng kung gaano talaga guys ka-ruthless itong si Figarland Garling kahit sarili niyang asawa. Sarili niyang mga anak, wala siyang pakialam as long as makomplete niya ang kanyang goal. At eto na nga guys ang isa sa pinaka-inaantay niyong scene, ang pinaka-inaantay niyong revelation. Nandito, itong si Monkey D. Dragon sa God Valley nang mangyaring insidenteng ito. Isa pa lamang siyang normal na marine soldier, wala pa siyang rango, mababa pa, literally pinakamababang rank pa lang. Pero bata pa rin siya dito guys. Habang natirito itong si Dragon, maging itong si Genie, si Ivankov at maging si Kuma ay papunta rin sa God Valley sa loob ng isang slave ship. Tulad na lamang ng nakita natin sa animated part na ng series at sa previous chapters. Pero may isa pa ditong hindi nabanggit sa nakaraang chapter na yon. Ang batang version pala nitong si Morgans ang nag-leak ng information tungkol sa mangyayaring tournament sa God Valley. Yun ang dahilan kung bakit nalaman ni Rox at ng Rox crew ang tungkol sa bagay na to. Na kung tutuusin guys, ang alam pa lang natin previously ay itong si Genie ang may kagagawan kung bakit nalaman yun ng ibang pirata. Pero ang katotohanan, ito pa lang si Morgans ay may kinalaman din sa pag-spread ng information na yun. At hindi pa yung nagtatapos dito guys. Mamaya by the end of this video, malalaman nyo kung bakit napaka-significant ng karakter nitong si Dragon. On the other hand naman itong si Sebek at si Harold na parehong papunta sa mismong God Valley Island na yun, nagkasalubong sila. Nagkita silang muli at dahil alam nyo nga guys na tina-target na ni Harold si Rox, nagsimula na namang maglaban at magsagupaan ng dalawang ito. At alam nyo naman kung gaano ka-intense, kung gaano katindi ang impact at ang nagiging epekto ng clash ng dalawang ito. So for sure, nakita at naramdaman din ng kanilang crews ang napakatinding hagupit ng haki at ng strength nila. However, this time it was a bit different dahil kahit na alam at buong-buo ng loob nitong si Harold, in-explain sa kanya nitong si Sebek kung anong nangyayari. Dito niya in-reveal na ang kanyang tunay na pangalan ay Davy D. Sebek. Tama kayo guys, ang Rox D. Sebek na nakasanayan natin ay hindi ang kanyang tunay na pangalan. Hindi lang yon, inamin din itong si Sebek habang naglalaban sila, nakabilang siya sa clan na Davy Clan. Hindi nyo pa ito naririnig of course dahil isang sikretong clan daw ito. Isang clan na bubuhay secretly, so it is not surprising kung walang kahit na sino sa loob ng verse o kahit na sino sa kwentong ito nakakaalam sa tungkol sa clan na yon. Maliban na lang siguro dito kay Harold dahil kinuwento at inamin ito sa kanya.
But for sure, exception din dito si Imu dahil nakita natin na may reaksyon sa mukha ni Imu nang banggitin ni Sebek ang tungkol sa pangalan na Davy Jones. Inamin din niya kay Harald kung bakit binabalak niyang bumalik at lumusob sa God Valley kahit alam niyang napakadelikado doon. Yun ay dahil sa ginawa pala niyang pabalikin ang kanyang anak at ang kanyang asawa sa kanyang hometown dahil natatakot siya na baka mapahamak ito. At para masiguradong safe sila palagi, kaya ipinadala niya ito sa isang malayo at sikretong island. Ang hindi lang niya inaakala, ang island na yun pala ay ang island na nakita at binabalak nitong sila Garling na gamitin para sa susunod na tournament. Ang homeland pala nitong si Rox D. Sebek o sabihin natin nitong si David D. Sebek ay ang God Valley. Ito ang kanyang homeland at naroroon ang kanyang anak at asawa. Nandun si Blackbeard at ang nanay ni Blackbeard. Which means, madadamay sila sa gaganapin na tournament na dahilan kung bakit nagmamadali at kailangan talaga nitong si Sebek na makabalik sa God Valley. Isang dahilan kung bakit sinadya ni Harald na magpatalo sa laban nila. Naintindihan niya kung gaano ito ka-necessary, kung gaano ka-importante ang mawawala kay Rox na wala namang kinalaman sa mga krimen na pinagagagawa niya. Although alam natin na napakatigas ng ideals nitong si Harald, nakita niya na may rason at dapat talagang pagbigyan niya muna si Rox sa pagkakataong ito dahil baka mamatay ang kanyang buong pamilya. Kaya naman matapos magpanggap ni Harald na natalo sa laban nila, hinayaan niya nang makaalis at magpatuloy itong sila Rox na pumunta sa God Valley. Then by the end of this chapter, it is confirmed na dito na nagsimula ang tournament ng God Valley. Ang pinaka-iintay nyo guys na napakahabang panahon, magsisimula na. At makikita na natin ito pag-release ng mga panels. At hindi lang yon, ang magsisilbing pinakamalaking prize para sa tournament na ito ay si Shaki. Ang mismong crown jewel ng Hachinosu na as if sinasadya talaga nilang i-bait at palusubin ang mga piratang ito papunta sa God Valley para sa isang patibong. Hindi lang yon since nandito nga ang anak at ang asawa nitong si Rox na si Blackbeard at ang nanay nito, kasama din sila sa mga naging slaves at sa mga gagamitin na mga pain para sa tournament. Na para bang dito guys natin may papasok ang sinabi ni Blackbeard na baka malito na itong si Rox, hindi niya na malaman kung ano ang kanilang priority dahil nakita niyo naman napakahigpit talaga ng magiging desisyon niya kung kailangan niyang pumili kay Shaki o sa kanyang pamilya. And as for the very last context, nakita ng batang dragon si Shanks, si Shamrock at ang nanay nito. Habang ang nanay ng dalawa ay naghihingalo na at malapit ng mamatay, nakikiusap ito kay Dragon na tulungan niyang makasurvive at iligtas ang dalawang batang ito. No, I don't know yet pero napakarami guys nang nagsasabi ng mga leakers, ng mga translators all throughout Twitter na inireveal daw sa chapter na ito kung ano talaga ang devil fruit nitong si Dragon. At yun ay ang wind fruit. Meaning ito bang si Dragon ang wind god? And also since nakita naman natin na after ng God Valley incident ay natagpuan nila Roger sa isang chest, itong si Shanks. Pinangangahulugan ba na itong si Dragon ang may kagagawan kung bakit nakarating doon si Shanks? Inihiwalay niya si Shanks kay Shamrock para hindi ito matangay ni Garling at hindi ito matulad sa kinabukasan na nag-aantay kay Shamrock. Hindi natin masasagot yan dahil it is not confirmed. At tulad ng palagi kong sinasabi, mafi-figure out lamang natin yan pag-release ng full chapter. Kaya naman siguraduhin nyo nang naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button para ma-notify kayo pag-release natin ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.